And good day, class. So, for the first lesson for our subject is the introduction to SAP S4HANA. So, this is the next generation business suite. Ito naman, class, we will be discussing yung kung ano meron sa SAP HANA, kung paano siya na-navigate, and to give you yung background sa mismong SAP natin. Okay? So, for this lesson, pag sinabi kasing SAP S4HANA, ito yung next generation business system ng SAP. Ngayon, ginagamit ito ng mga companies para mas mapabilis yung mismong system nila and processes nila and mas maging accurate yung business processes gamit yung real-time data. So, obviously, ito po yung pinaka ginagamit ng mga businesses para po at least maging mabilis yung process ng kanilang business setups and mismong process ng kanilang businesses. Okay? So, for the learning objectives ng ating module na to, dito, malalaman natin kung ano yung Intelligent Enterprise, paano gumagana yung SAP S4HANA bilang ERP or Enterprise Resource Planning, and paano natin gamitin yung SAP Fiori bilang user interface. Okay? So, our agenda is we will be dealing or discussing kung anong SAP bilang Intelligent Enterprise, yung mga fast facts tungkol sa SAP S4HANA, and mga bagong features nito, and paano ba mag-transition papunta sa S4HANA. Okay? Pag sinabi pong SAP, or the Intelligent Enterprise, ang SAP is po sa pinakamalaking software companies sa mundo or sa around the globe. So, tinutulungan nito yung mga businesses na ayusin yung processes, tulad na sinabi ko kanina, and gumagamit ito ng mga live data at makapag-desisyon ng mas mabilis para sa isang business. So, over the years, using SAP, 400,000 satisfied customers sa 190 countries na yun tulungan ng SAP. And, yun nga, with the help of SAP, nasa-streamline yung mga processes sa isang business or company at nagagamit po yung live data para makapag-predict ng customer trends and para na malaman yung mga pwedeng i-improve ng ating business. And with the help of SAP, we can connect to entire businesses para po at least malaman kung ano ba yung trend na nangyayari sa buong mundo. And yeah, for the SAP history naman po, or for the Run Simple, ito yung mismong history ng SAP. Ang mismong purpose po kasi ng SAP is gawing simple and complex yung business processes. I mean, gawin nating simple yung mismong mga complex at mahihirap at complicated na business processes. So, habang nag-evolve yung technology, mas pinapadali ng SAP yung trabaho ng companies. Kaya pansin nyo, from 1972 to 2002, talagang nag-improve yung system pagdating ng paggamit ng SAP. Ayan siya, class. So, over the years, pansinin nyo, may mga systems sila na ginagamit to improve yung mismong processes ng businesses and para ma-improve yung mismong galaw ng business nila. So, ano bang meron sa SAP? So, sa SAP naman, class, ay dito po, mas mabilis, or with the use of SAP, mas mabilis, real-time at mas simple kumpara sa lumang SAP system. Kasi ito yung bago Ito yung bagong SAP natin. Ngayon, sinecentralize natin dito yung master data, kaya mas mabilis ma-organize at mas mabilis maayos at ma-navigate and ma-handle yung SAP at mga data natin. So dito naman, class, ito yung pinaka biggest innovation ng SAP R3. Ngayon, pansin nyo, class, actually meron ng SAP talaga noon pa lang. Pero dito po ngayon nagkaroon ng evolution. Noong 1979, siya po ay R2, tawag sa kanya. Then 1992 naging R3, 2004 ERP na. And then ngayon 2015 hanggang up to now, siya po ay naging S4HANA. And dito po sa SAP S4HANA natin, mas nakaka-connect tayo sa mga tao, sa mga business networks and devices around the world. And
it works in real time. Ibig sabihin, makikita niyo agad talaga siya kung ano nangyayari, kung ano yung progress, and kung ano yung galaw sa buong mundo nito. Okay? And sa fast facts about SAP S/4HANA, ito yung ERP natin or Enterprise Resource Planning. It enables the company to support and optimize its business processes. So, ibig sabihin, natutulungan niya po yung mga businesses and business owners para i-organize and ma-run smoothly yung process ng businesses nila. And yeah, nagkakaroon po dito ng collections of logical related transactions within identifiable business functions. Kasi nga po, mas napapadali natin yung process ng isang business. Ayan, class, we have the data types ng sa ERP system. Pagdating kasi sa ERP class, yung ERP po, pag sinabing ERP, ito po yung system na nagko-connect ng lahat ng departments ng company tulad ng accounting, yung sales, inventory sa isang system. Ngayon, using the ERP, mas madali mag-navigate at saka mag-check ng process and nangyayari sa isang company or business. Kasi nga, pinag-asama-sama niya or pinagko-connect niya yung different departments. So, sa type or data types ng ERP system, may iba't ibang klase ng data sa ERP. Yung master data, transaction data, organizational data. So, lahat ng ito is mahalaga sa daily operation ng isang business. So organizational unit naman, class, ito yung structure ng company sa SAP tulad ng company code at sales organization. Dito, naka-base kung paano nire-record yung mga transactions. Again, pag sinabi pong organizational or structure ng company ng SAP, yung company code and sales organization, dito po naka-base kung paano nire-record ang transaction. Sa master data naman, class, kung mapapansin nyo, based sa illustration natin, ang master data po ay sa long-term data tulad ng mga customer, vendor, yung mga material. Hindi to usually nagbabago pero palagi siyang ginagamit. Kasi nga, since siya ay master data, doon nagagaling po lahat. At kung mapapansin nyo, ito po yung logically group data katulad ng customer master, material, vendor, and general ledger accounts. Pagdating po sa transaction data, kung mapapansin nyo, ito po yung data ng actual business activities. Halimbawa, sa sales order or payment. So, gumagamit ito ng master data at organizational data. Again, kapag po sinabing transaction data, gumagamit po tayo dito ng master data at organizational data. For example, during a sales order business event, yung following data is ito yung ini-store ng ating transaction data. Number 1, organizational level. Ang laman po niyan, client, yung company code, tsaka sales organization. Pagdating po sa master data, ang laman po naman po niyan is yung mga customer, yung material, yung pricing. Pagdating po sa situational data, ito po yung mga date, time, person, amount. Yan po yung laman niyan. Okay? Sa documents naman in SAP po, kung mapapansin nyo, sa bawat transaction sa SAP, nagiging document siya. Okay? For example, nag-request tayo ng material, papunta kay accounting department, magiging accounting document siya or accounting data. And then, ito yung official record ng business activity at pwedeng i-track yan yung status ng mismong document natin. For example, ano ba yung mga pwedeng matrack ng document? Pwede po yung mga sales document, purchasing document, material document, and accounting document. So, ibig sabihin, ito po mga document na yan, pwede po siyang i-track at ma-monitor kung ano yung mismong nangyari na sa kanya. For the digital transformation class, of course, after years past, nagkakaroon po ng transformation. And bakit ba, sir, nagkakaroon ng transformation or digital transformation? So, dahil sa technology tulad ng IoT, for example, or big data, yung cloud, so nagbabago yung paraan ng pagkakaroon ng business and pagnenegosyo ng mga tao. So, kailangan ng companies na mag-adapt sa transformation. Number 1, kaya nga tayo nagkakaroon ng transformation is kasi gumagamit tayo ng mga technology. Para saan ba yun? Para mas mabilis yung
business natin at yung processes ng isang business. So dito naman class, kung mapansin nyo, ang purpose po ng uh, digital transformation is, of course, for para po mapabilis yung processes ng business, to support yung online um, business natin, for the security, for the live data, and of course, para po sa next generation, para at least nag-exist pa po siya or mag-exist pa siya for the next generation. Yeah. For the drivers of change naman class, yung mga customers kasi ngayon is mas informed at mas demanding. Kaya kailangan ng businesses ng system na mabilis at flexible. Yan. And sa pag sinabi class na digital core, ito muna tayo, balik tayo dito. Digital core, ang SAP S/4HANA po ang core system na tumutulong sa digital transformation ng company. Kaya super helpful talaga niya. Sa SAP S/4HANA architecture, kung mapansin nyo klase, bigyan ko na lang kayo ng summary niyan. So, pinapakita nito kung paano naka-design yung mga system para maging mabilis at real-time yung gamit or at real-time gamit ang in-memory database. So, ibig sabihin, with the use of S/4HANA architecture, ito yung mismong illustration na nandyan, nakikita ninyo, pinapakita dyan kung paano naka-design yung mismong system. Para saan ba? Para mapabilis at real-time yung gamit ng in-memory database. So, punta naman tayo class dito sa fast facts again about SAP S/4HANA, which is on-premise versus cloud. So, dito naman po, pwedeng piliin ng company kung cloud or on-premise ang SAP S/4HANA, depende sa needs at budget nila. And dyan po kung papansin nyo, ito po yung description ng SAP Cloud Edition tsaka po on-premise. Pagdating po sa SAP S/4HANA Cloud Edition, kung mapansin nyo, nagkakaroon po ng deployment sa data private cloud. So, binimitin niya ng SAP. Pagdating dyan, yung SAP po nagpo-provide sila ng systems and control maintenance. Tapos, naka-automate na po yan and gamit po in-app yung extendability with limited ABAP po. Pagdating po sa on-premise naman class, ito ay very traditional na paggamit ng SAP po. May mga private control po of deployment and maintenance. Ngayon may mga hardware at company's location po. Pero pag pumapansin nyo class, very different po siya and mas okay po for me na gamitin ang cloud edition. Yeah, and ano ba yung kailangan i-optimize natin? Ito po kasi yung mga optimization levers para po sa SAP. Number 1, ito po yung ways kung paano pinapabilis at husay yung business processes gamit ang SAP S/4HANA. So, paano nga ba or ano bang kailangan para po siya ay ma-optimize? So, dito po, ginagamit ang real-time data para mas mabilis na decision or para sa mas mabilis na decision making at mas efficient na operation. Kung mapansin nyo, class dito po kanina, meron po tayong tatlo na kailangan i-optimize. Number 1, efficiency. Para po mag-accelerate yung execution, ma-automate yung mga processes and steps, at para magkaroon ng digital outtasking. Number 2, we have effectiveness. Dito naman po, para mas mapabilis yung action, ma-delayer or ma-breakdown yung mga processes, at magkaroon ng ma-raise yung process intelligence. And number 3 po, we have the agility. Para po ma-process natin yung flexibility, yung organizational agility, and ma-assimilate po yung process innovation. Pagdating naman class dito po sa levers applied, may po tayo tinatawag na business and IT. Okay? Ito po again, ginagamit ang real-time data para sa pabilis yung decision making at mas maging efficient yung mismong operation ng business. Pinagkasama po dyan yung business and IT. And dito naman class, sa ating next is ano ba yung mga bago sa SAP S/4HANA. Dito po, kasi nagkakaroon po ng improvement and of course, additional help pagdating sa SAP S/4HANA. Yeah. Ito. Sorry. Yan. Ito naman class,
pagdating po sa bago po or ano bang meron sa innovation and simplification. Kung babalikan natin yung class, pagdating po sa SAP S/4HANA, ibig sabihin kasi niyan, nagkakaroon po tayo ng market to one. Ibig sabihin nito ay nape-personalize yung products at services para sa bawat customer. Ngayon yung class, kung papansin niyo sa real-time inventory management, tulad na sabi ko kanina, makikita agad yung stocks and level or stock levels, kaya mas maayos ang inventory control. Okay? And with that, nagkakaroon po ng accelerated MRP. Pag sinabi pong accelerated MRP, mas mabilis ang material planning. Kaya, naiiwasan natin yung delay sa production. And pagdating po dito ngayon sa innovation and simplification, pinagsama-sama po or pinagsama ang OLTP at OLAP. Okay? Kaya real-time reporting at transaction sa iisang system na siya. Kasi nga pinagko-combine na siya. And yan, sa SAP S/4HANA, nagkakaroon po tayo dyan ng in-memory database na nagpapabilis ng data processing. Kung papansin nyo, class, ang purpose naman talaga ng SAP HANA or S/4HANA is, of course, para mabilis yung processes ng data ng isang businesses or mga businesses. And sa real-time simplification naman, class, for example, ito po yung data compression na nangyayari. Dito po, mas kaunti na ang tables na ginagamit, kaya mas mabilis ang system compare sa traditional na ginagamit po. And dito po, meron tayong tinatawag na SAP Fiori. Ang SAP Fiori po, nagpo-provide po siya ng experience and interface sa ating SAP S/4HANA. Huwag kayo mag-alala, class, kasi nagamit naman tayo ng SAP, kaya malalaman nyo yung mga interface na sinasabi ko and Fiori user experience po. Okay, dito po, meron tayong tinatawag po ng tatlong apps na ginagamit for SAP Fiori. Number 1, meron tayong tinatawag na transactional apps. Dito po, nag-a-access po tayo ng task para po mag-create or mag-change or mag-display ng processes with guided navigation. Okay, mag-alala kasi may process naman po yan. Gagawin din po natin siya in actual. And then number 2, we have analytical apps. Usually, class, ang laman lang naman niya is yung mismong visual overview ng business data. And we have the fact sheet or facts sheet. Ito po yung mismong view ng essential information ng lahat ng ina-navigate natin pagdating sa SAP. And yeah, ang lahat po ng yan, class, tumutulong yan sa daily task and analysis ng ating business. Napunta po tayo sa transition sa SAP S/4HANA. Pagdating naman po dyan, class, may iba't iba kasing way or paraan ng paglipat papuntang S/4HANA. So, depende sa current system ng company. Kaya nga, mayroon tayong tatlong example dyan, class. We have new implementation, system conversion, and landscape transformation. Kung mapansin nyo, iba-iba siya, class. Kasi nung landscape transformation, from ERP to region A, B, and C, pagdating sa system conversion, mayroong ERP to SAP S/4HANA, diretso na siya. And yeah, ngayon naman, meron tayong new implementation with the ERP system for non-SAP system, papunta po kay SAP S/4HANA. So, siguro, class, medyo alienated or medyo alien yung mga sinasabi ko or mga term na ginagamit ko. Pero, you will understand that kapag po nagkaroon tayo ng practical and sa emulation na sa SAP. And yeah, so sa new implementation ng class, bigyan ko lang kayo ng overview dyan. Dito po sa bagong system or bagong system setup ito na may bagong processes. So, mas malinis pero mas matrabaho nga lang itong new implementation. Yun lang naman yung sinasabi dyan. And sa system conversion naman ng class, isa pa rin po ito sa transition sa SAP S/4HANA. Dito po, direct conversion mula sa old or lumang SAP papunta or going to S/4HANA na minimal lang yung changes. Okay? Again, pagdating po sa new implementation, o itawag natin greenfield, ito po yung bagong system setup. Ito po, or bagong system setup po ito na may bagong processes. Again, mas malinis po ito pero mas matrabaho.
Pagdating naman class sa system conversion, direct conversion to from the old SAP papunta pong S/4HANA na may minimal ang changes. Sa landscape transformation naman class, pinagkasama-sama or pinipili lang yung data na ililipat para mas flexible yung transition. And yeah, in summary naman class, sige, summarize lang natin siya. So, ang SAP S/4HANA po ay modern, mabilis po or fast, and at intelligent system, of course, na tumutulong sa mga companies na mag-succeed sa digital world. And with the help of SAP S/4HANA, alam ko naman na na-achieve na ng mga businesses po yung um, mga vision and mission nila. And yun, natutulungan ng SAP S/4HANA na mas mapabilis at ma-digitalize yung mga transaction and businesses nila. Yun lang naman class, and thank you for listening, and we will have a quiz about this. I'll be sending this PowerPoint to you para po aralin ninyo and magkaroon ng recap doon sa discussion natin. Yun lang naman class, and thank you.